Hello po, good morning. Ito yung new project natin dito sa Anyana. Ito po yung plano. Ayan. Ayan yung plano. Tapos andito yung ayan, construction permit. Tapos andun yung tarpaulin. So, kailangan po talaga may permit kahit extension lang ang ipapagawa. Hindi po pwedeng wala. So, dito, bungad lang yan. Pagpasok, Bel Air Central po ito. Bali, pagpasok sa gate, kanan. Ayan, ito yung unit ni Sir. Napaka ganda. Hello po, good morning. So bali guys, ito yung project namin dito sa Bel Air. Ayan, ano lang to tawag dito, pagpasok sa gate kanan, pang-apat ang unit ni Sir. Ayan, so start na tayo. So bali kahapon po, inasikaso namin yung mga permit, working permit namin dito. So, dito tayo guys. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na existing na yung unit, tapos may pinaka-extension. Likod, gilid, tsaka harap. Kailangan po ng permit yan. So, kailangan din po syempre ng plano. So, ang gagawin po nila Kuya Bok ngayon is lalagyan na po ng marka o markings yung paghuhukayan po ng mga poste. Ayan. So, ito yung permit, ito yung tarpaulin, isasabit yan. So, kailangan lagyan ng tanda para alam na po ng ating mga workers. Oo. Para alam na po ng ating mga workers yung kanilang huhukayin. Ayun. So, waiting lang kami kay Sir dumating para i-turn over na sa amin yung susi. So, may mga unit pa dito sa Anyana na ongoing na ginagawa. Ayan. So, no idea lang ako kung magkano ang bahay dito. Pero, syempre, pang mayaman yan. Actually, yung unit po nila, sir, ano na siya livable na. Livable na po siya, pwede nang tirahan. Kaso, babaguhin. May mga babaguhin dyan, babaklasin. At meron pong idadagdag. Ayan. Ayan. So bali guys, sa Ray House Makeover, ang ginagawa talaga namin dito, una, isusukatan, huhukayan. Pag nahukay na po, yung mga lupa, ipapahakot, then tsaka po natin siya papasukan ng mga materyales. Para hindi po naghahalo-halo ang lupa at mga materyales. At hindi rin po mahirapan yung mga gagawa na meron pang mga debris, mga lupa dyan na nakakalat. So bali guys, pagkatapos mong malagyan ng tanda yung perimeter, nag-start na po tayo magpahukay. Ayan. Lahat po muna ng sa poste is huhukayan.
So, dito sa Anyana, meron silang mga markings. Ito po, yung arrow na yan, ibig sabihin, ito, property yan ni sir. So, dito, hindi na. So, andito po yung muhon. Ito po yung muhon. Ayan, ayan ang susundan natin. Kaya pag nagpagawa kayo ng bahay, ng extension, muhon po agad ang hahanapin nyo. So, hinihintay lang po namin yung may-ari gawa ng wala pa po sa amin ang susi, hindi pa namin ma-access ang loob, hindi pa natin makita ang loob. Para ma-visit natin kung ano ang itsura ng mga unit dito sa Bel Air. So, ang extension lang naman, ito lang naman yan, laging ganon, harap, gilid, tsaka likod. Sa kabilang side, hindi na po kasama yan. Hello po, good morning. So guys, yung project po namin sa Anyana, kailangan mo kunan siya ng gate pass. Pagpasok ng materials at paglabas po ng mga lupa. So bali guys, naguhukay muna. Medyo mahirap yung hukay kasi may mga nakabaon pong mga tubo, may mga bakal din. So ang ginagawa nila, syempre ingat-ingat. So palaging ganun naman dito sa amin, hukay muna. So ayun guys, hukay muna bago tayo magpapasok ng materyales. Since nakuna na namin siya ni Ray ng gate pass, by Monday, Tuesday, Wednesday, ayan, pwede nang pasukan ng mga materyales. Lalong-lalo na po yung mga bakal. So dito, nahukayan naman na. So hanggang dito po sa likod, nahukayan na rin pala. Ayan. So, mapapansin nyo, hindi pa ganong kalalim, pero kasi hassle din yung paghahakot po ng lupa. Hahakutin pa ng team yan, papunta doon sa may bungad. Kasi yung truck, hindi naman po yan maghahakot ng hanggang dito. Ayan. So, lalaliman pa po yan. Hindi pa yan yung talagang final lalim yan. Picturean ko pala. So guys, itong mga nakikita nyo mga parang square, yan po yung mga para sa poste. So yan po yung day 1 namin na lahat po ng popostehan is nilagyan po ng tanda o markings. Ayan. So ganito po kalaki yung unit ni Sir. Ayan. So, kung mapapansin nyo, di ba, may mga muhon dyan. Palatandaan po yun na hanggang saan lang yung property ni Sir. So, since maganda naman ang weather, pwede tayo maghukay. Pero sabi ko nga, pag medyo malakas ang ulan, sa loob po gagawa ang team. So, isa rin po sa mahirap dahil meron ng mga existing, na mga semento, bakal. Then, meron tayong mga PPR dito na kailangan ingatan. So, paikot na po yung ating paghukay. So, dito guys, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng loob. Para ma-compare natin na ano ang itsura niya sa loob. So kung mapapansin nyo, may naka-display po sa bintana, permit po yan ni developer. Tapos doon po banda sa taas, permit tarpaulin po yan ni munisipyo. So guys, ganito po ang itsura dito. Ayan.
So dito po sa loob napakalawak, meron na pong existing na tiles, yung mga bintana, mga sliding windows. Tapos naka-tiles, may existing na kitchen countertop, naka-granite. Tapos may pintura na rin. Kaso guys, ang problem, hindi naman sinasabing problema, kumbaga, maganda na siya, livable na siya, pero ipapabago ng may-ari. Sabi ko nga po sa inyo, pag merong existing na tiles, katulad niyan, hindi pa po ito napapasukan ng mga semento, ng mga plywood, pero tingnan nyo naman, nadudumihan na siya. Di ba? So, possible, yung existing na tiles is ma-damage o magasgasan. Kaya mas maganda po talaga dyan, replacement na lang. So, ganun din sa bathroom natin. Papalitan din po yan. Ayan siya. O, di ba? Lahat ng tiles, tatanggalin, papalitan ng panibago. Tapos yung hagdan, buhos. Kasi po ito is parang kahoy lang, hardy planks lang, hardiplex. So, ganito yung itsura ng ilalim. Ayan po. So, abangan nyo. Sabi nga nila, hindi porket renovation lang, hindi ka gagastos. Mas magastos po ang renovation lang dahil instead na yung mga existing is okay na, ayaw naman ng may-ari. So, kailangan palitan. So, yun din po talaga. Sa taas, meron tayong 3 kwarto at meron tayong 2 bathroom. Sa taas, ano po siya, nakabinil. Ayan, tanggalin po natin yung binil. Mas maganda po kasi talaga naka-tiles. Ito po yung isang bathroom. Ayan po. Papalitan po ng tiles at the same time, mga accessories. So, ito yung second room. Ito po yung master bedroom. Ayan. Sa master bedroom, meron tayong bathroom. Isa. Ayan. O, diba? Maganda po yung pwesto ng aking project kasi dito lang po yan, oh. Nasa bungad lang po kami. Napakaganda. Kaya nagpapasalamat po ako kay sir sa pagtitiwala sa amin kasi yun nga, may mga ilan na rin po nag-inquire sa amin sa Anyana pero hindi tumuloy. Actually, mababa pa ngayon labor namin doon. Pero ito kay sir, medyo malaki na labor ko dito. Dahil malaki rin talaga yung ipapagawa. At the same time, malaki rin talaga yung unit niya. Pero, nag-go siya sa amin, di ba? So sabi ko nga, hindi talaga ibibigay sa'yo pag hindi para sa'yo. Kaya pinagpapasalamat ko po kay sir, hindi ko na po babanggitin ang pangalan niya na kami po ang pinagkatiwalaan niya mag-asawa, tsaka yung team namin. Sa totoo lang, ang sarap po magtrabaho pag mabait po yung nagpapagawa. Kaya pag nakiusap, parang ang hirap humindi. So, ganun lang guys. Ganun lang. 17 to 20. Tingnan mo dyan. Sa Verdan, sa anuhin mo. So guys, yun nga, ang unit nila sir is may mga existing ceiling na, tiles, tsaka po pintura. Babaguhin. So dito sa baba magkakaroon tayo ng cove ceiling, 2 po yata yan, lalagay dito. So basically, maraming babaklasin. Kaya nga ang diskarte natin dyan, pag magandang panahon, walang ulan, ambon lang, dyan sila sa labas gagawa, maghuhukay muna para maklear na natin yung area. At the same time, makapagpasok na tayo ng mga materyales. Pero, kung halimbawa malakas ang ulan, may bagyo, etc. at nakapasok naman yung team natin, dito po muna sila sa loob, magbabaklas po ng ating mga tiles. Ayan. Sa CR, sa taas, magbabaklas. So, ganun lang naman ang diskarte natin dyan.
Tapos yung kisame natin, ayan. So I think tataas pa to kasi yung kisame is babaklasin din natin yan. So ganun lang po sa renovation. Sa amin po talaga, sinabi namin sa client na una po talaga ang pinaka-extension. Wala po munang gagalaw. Hindi po natin to pwedeng madaliin kasi tulad niyan, hindi pa nauumpisahang itayo yung extension pero gusto niyo nang ipagalaw ang loob. Disaster po ang mangyayari dyan. Hindi po porket dalawa lang o tatlo lang gumagawa sa extension. Mag-aalala kayo, bakit yung loob hindi pa ginagalaw? Meron pa kasi mga titibagin dyan, patanggalin. So, hindi rin po talaga uubra. Kailangan po talaga proseso. Ayan, na-share ko lang po sa inyo. Na-share ko lang po sa inyo. Doon nga po pala sa mga nakapollow sa amin sa or nakasubscribe po sa aming YouTube channel. Meron po tayong FB page na Sir Ray, tsaka Ray House Makeover. Pwede nyo rin po kami i-follow doon. So, marami tayong abangan na projects ng Ray House Makeover. Meron din po mga matatapos na. Tapos meron din po mga uumpisahan pa lang. Hello po, good morning. Nag-start po kami dito Thursday, Friday, Saturday. 3 days. Tapos today is Monday, pang 4 days. So, nung Saturday po ata, nakapagpahakot na ng isang truck ng lupa. Tapos ito po yung nahukay nung Saturday. Then continue. Napaikutan na po ng hukay pero hindi pa po na-reach yung pinakalalim. So usually naman 1 meter. Then nakuha na rin po namin yung ID ng team. So, given na marami kaming projects at sabay-sabay, pero kung gusto nyo pong sumabay-sabay sa mga ongoing projects, given na syempre, konti lang po na tao ang may lalagay namin dyan. So, dito, sa may gilid, hinuhukayan na rin po yan. Tapos today din magpapasok na tayo ng materials. Bakal muna, alambre, semento, kahoy, tapos hahakutin yung mga lupa. Tapos pagbalik at medyo malinis na, clear na yung area, maglalagay tayo ng buhangin at graba. Ayan. So, usually naman, pag malinis na yung area, clear na yung area, pwede na po silang gumawa o mag-assemble ng posting bakal, pamoste. So, imagine kasi kung hindi nyo ipapahakot agad yung mga lupa, saan nyo ilalagay yung mga materyales? Kaya sa amin, sa renovation namin, may sistema talaga. Hindi pwedeng basta-basta lang. So, hindi rin po natin pwedeng galawin muna yung loob. Gawa ng, ganun din madudumihan kasi hindi pa gawa yung extension Magdodoble tayo sa materials, magdodoble tayo sa labor. So, lalong tatagal. Kaya sa Ray House Makeover po talaga, extension po muna ang inuuna. Bago po ang interior. Kaya kung nagmamadali po kayo, hindi po kayo pwede sa amin. Kasi sa dami po nagpapagawa sa amin, hindi po namin yan agad matatapos ng 1 to 2 months, 3 months, hindi po. Nagbibigay kami ng 5 to 6 months, depende pa yan kung may mga woodworks na gagawin. Actually, yung tao natin, ikot-ikot lang yan, padagdag tayo ng padagdag. Kasi yung ibang projects naman po is patapos na. Tapos, nagdala na tayo ng tools dito.
Then, ito yung vendor. Yan, dinala na namin ni Ray. So, ganun lang naman. Again, sabi ko nga, pag maganda ang panahon, dito tayo sa labas gagawa. At kung umuulan, dito naman sila sa loob gagawa. So, ganun lang. Kaya doon po sa mga magpapagawa sa amin at napapanood nyo yung aming vlog, no rush po tayo kasi ang dami po talaga namin project sabay-sabay. Yan. Pati yun doon. Pero yung asentada doon. Hello po, good morning. Ayan, update po tayo dito sa Anyana. New project po ng Ray House Makeover. So, nakapasok na rin po kami ng mga materyales. May simento po sa loob, kahoy, mga bakal, CHB, graba at buhangin na lang ang wala pa. So, dito po, ang pagkakatanda ko, nakadalawang hakot na po ng lupa. So, ang pahakot po natin is 2.5 po per hakot. Then, meron pa rin hahakutin. I think yung pinakalalim po dito is yan na po yan. Yan na po yung pinakalalim para sa ating mga pundasyon, sa mga poste. Ayan. Tapos, ito na po yung mga na-assemble nilang mga pamosting bakal. Diba? Napakalinis ng gawa. Ang gamit nga po pala natin diyang bakal is 16 mm, 12, tsaka po 10. Actually, sa mga renovation namin dito sa Ray House Makeover, parang mas matibay pang extension kasi talagang susundin mo talaga yung nasa plano. Unlike dun sa mga existing na po na mga unit, is parang ilan lang yung mga bakal nilang ginagamit. So, ito naman po, na-reach na natin yung lalim. Nasa 1 meter po yan. So, marami pa tayong ipapahakot dito ng mga lupa. So, ito po, hahakutin pa yan ng team doon sa may bungad para hakutin din po ng hardware. So, lahat po ng assemble na bakal na poste, sabay-sabay po yan na ilalatag. So, sa renovation po ng Ray House Makeover, meron po talaga tayong sinusundan na plano. Hindi po basta-basta trabaho lang. So, hindi ko lang sure kung magkano na po inabot. Pero, I think siguro mga nasa 70, 80 o 100. So, pag nahakot na po yung mga lupa, ipapasok din po natin yung mga buhangin tsaka po yung ating graba. Ayan, picturean lang natin. So, yun siya guys. O, diba?